Ayaw magpadalos-dalos ng administrasyon sa mga panawagan para sa total ban ng online gambling. Kailangan daw itong pag-aralan mabuti bago aksyonan, ayon sa palasyo. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Kabi-kabila ang mga panawagan para tuluyang ipagbawal ang online gambling. Pero sa kanyang ika-4 na State of the Nation address, hindi ito nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa palasyo, pinag-aaralan pa raw kasi ito ng pamahalaan. Huwag tayo masyadong magpadalos-dalos. Minsan kasi nakikita natin ano ba yung sinisigaw ng taong bayan, pero yung iba, hindi pa po inaaral ng mabuti kung ano ba yung magiging effect nito sa bayan. Dapat muna po malaman natin saan ba nanggagaling yung kamalian. Doon ba sa license, online gambling app, o doon sa mga hindi lisensyado. So dapat malaman natin saan ba nabubumol ang ating mga kababayan. So doon ba sa mga illegal na gambling app? Dagdag pa ng Malacanang, nakatutulong ang revenue na ipinapasok ng lisensyadong online gambling applications. Ang problema raw, ang nagsulputang mga illegal site gaya ng isabong. Nung tinanggal po yan, definitely wala na. Pero bakit may isabong? So sino nakikinabang sa illegal na sako ngayon? Bakit isa pang mambabatas ang nakitaan natin na siya nagpatunay na meron pang isabong? Isa naman sa tinira ni Pangulong Marcos sa SONA ang mga tiwaling opisyal na ginagatasan ng government projects. Sabi ng palasyo, wala pa silang hawak na detalye sa utos ni PBBM na magsumiti ng listahan ng mga maanumalyang flood control projects. Pero ipinasasa publiko rin ito ng Pangulo. Ngayon, hindi pa natin masasabi in details kung sino at kung anong proyekto ito. Mas maganda po kasi kung mag-uulat kami ng verified. Mahirap po kasi magsabi at sabi ko malamang itong lugar na to, nakita ng Pangulo, sira ito at isipin niya na nagkaroon dito ng anomalya. So bubuin muna po ang karampatang pag-iimbestiga dito para po ang maiuulat namin sa bayan ay yung verified facts. Bukod dito, tinalakay din sa palasyo ang 5 araw na state visit ni PBBM sa India sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Foreign Affairs, 6 na kasunduan ang pinaplansya ng pamahalaan at ng India. So these agreements range from our cooperation in law, culture, science and technology, and many other areas. As I said, the final count, ongoing pa rin siya. Layon din ang pagbisita niya sa India na palawakin at palalimin ang maritime cooperation ng Pilipinas. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.